Nakakita ka nga lang ng tang, akala mo G na yung susunod. Diyan ka nagkakamali dahil gagawin natin itong Tutti Frutti Popsicles. At dahil wala nga akong magawa, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba to. Magsisimula nga tayo sa paglalagay ng 6.5 tasa ng tubig sa isang kasirola. Isasama din natin dito ang 1 tasa ng tapioca starch or cassava flour. Tutunawin nga natin itong maigi habang hindi pa naka-on ang apoy at isasalang natin ito sa low to medium heat. Kung batikan ka na nga sa larangan ng paggawa ng ice candy ay sisiw na lang ito sa'yo. Oras na maluto na nga ito ay pwede na tayong magdagdag dito ng 1 lata ng creme densada. Tuloy-tuloy lang nga sa paghahalo dahil itutuloy pa natin ang pagluluto. Kung napapanood nyo po ito sa aking reels, ang full video po nito ay nasa page ko, series. Okay, back to the ball game. Magdadagdag tayo dito ng kalahating tasa ng asukal. Bahala na kayo kung sa pula sa puti kayo. Pwede na nating i-off ang apoy at tuloy-tuloy lang sa paghahalo hanggang sa tuluyan na ngang matunaw ang ating asukal. At i-divide natin ito sa 3 equal parts. Dito na nga papasok sa eksena itong ating mga tang na iba't iba ang flavors. Pero hindi po ito sponsored, pero baka naman. Dito sa unang bowl ay naglagay ako dito ng mixed berries na flavor. O diba, ang taray na ngayon mga flavors ng tang. Dati-rati, kulang na lang maglagay sila ng bayabas flavor ng mga kapanahunan namin. Ang pangalawang bowl nga ay sunerte na maging orange mango flavor. Munting paalala nga, ang isang pakete ay pwede nyong ubusin at pwede namang hindi. Nakadepende pa rin sa inyo yon. At syempre, nakadepende din sa inyo yung flavors na gagamitin ninyo. Mas colorful, syempre mas kaakit-akit. Dahil pwede din ninyo itong gawing pang negosyo. Huwag naman agad ipautang dahil baka mabayaran kayo sa katapusan pa ng mundo. So, heto na nga, ang pangatlong flavor natin ay magiging grape flavor. At sa kasamaang palad nga ay halos magkasing kulay lang sila nitong mixed berries. Kung nalaman-laman ko lang ng mas maaga ay di sana ginawa ko na itong strawberry. Or yung cranberry na lang sana para diretso tanggal UTI natin. Tingnan nyo naman itsura pa lang parang ang sarap-sarap na at parang kulang na lang canvas tapos ready na tayong mag-paint. Sa puntong malamig na nga sila ay pwede natin itong isalin sa ating mga molde. Ito nga pala ay mabibili online, silicone ang mga ito at food grade siya. Huwag kayong mag-alala. Huwag nga kayong panghinaan ng loob kung wala kayo nito dahil maaari naman ding gumamit dito ng mga disposable cups. Actually, yun naman talaga ang mga OG noong panahon. Naalala ko pa dati pag bumibili kami ng ice drop, yung merong munggo sa dulo. Disposable cups lang yung gamit nila doon. Pag narinig mo na nga yung bell, Diyos ko magpanik ka na dahil meron ng ice drop. Mas nakakapraning nga yung bell ni Manong kumpara sa bell sa paaralan na hudyat na malapit ka ng malate. Kaso, ito na nga ang problema. Darating na sa eksena ang kontrabidang nanay mo na hindi agad-agad papayag na bilhan ka ng ice drop. Hihingan ka muna ng 13 reasons why. At heto na nga, mabalik na tayo dito. Pagkatapos nga ng isang magdamag na pagpapatigas sa ref, ay eto na siya. O diba napakakinis niya? Ang tip ko nga pala sa inyo, kung gagamit kayo nitong silicone molder, ay siguraduhin lamang na wala siyang excess sa mga gilid-gilid niya. Kung hindi, ay sasabay ito sa pagtigas niya. Ang kagandahan nga sa ating silicone molder ay napakadali niya lang tanggalin at bukod pa doon, napakakinis ng finished product natin. O diba? Napakasarap nga nito at pwedeng ipambenta. Hindi siya maaligasgas dahil nga meron itong tapioca.